Duterte, eto medyo ano na 'to, eto yung, sa bangag-bangag nila, mga bossing. Pangatlo, 'no, parang gustong sabihin ni Pangulong Duterte na, "Dati binigyan ako ng kopya niyan, 'no, ng PIDEA. Binigyan ako ng kopya ng PIDEA na 'yan, so ikaw alam ko binigyan ka din ng kopya niyan. Pero, sa pagkakaintindi ko po ito mga kababayan, sinulat ko po kasi dito para hindi ko makakalimutan, 'no. Pero eto po yung pagkakaintindi ko, ulitin ko, pero dahil ikaw ang presidente ngayon, hindi ka ilalaglag niyang mga 'yan. Hindi ka ilalaglag ng PIDEA. Parang gusto niyang sabihin na boss kasi, ikaw ang boss ng PIDEA. Which is, yun na din po yung paulit-ulit nating naririnig mga bossing, 'no, doon sa mga DDS vloggers. Okay. So ganito, sabihin na natin, okay, 'no, sabihin na natin kunyari pagbibigyan natin sila dun sa gusto nila. Okay, nandiyan sa watchlist ng PIDEA. Pangulo, dating Pangulo, bakit hindi niyo po pinadampot? Bakit hindi niyo po pinahuli dahil kaibigan niyo po? Oh, dahil po kami nung panahon na yon, 'no, nung Oplan Tukhang, ako masaya ako nun mga kababayan. Sabi ko, "Okay, mauubos yung mga nagdudurog, mauubos yung mga gumagamit ng illegal na droga." Mga bossing, sabi ko, "Okay yun." At buong-buo sa utak ko, 'no, mga kababayan, 'no, na ano, na walang kumbaga walang pinipili itong pangulo namin ngayon. Oo, malalaking isda huhulihin ito, mga kilalang tao huhulihin ito. Pagbibigyan natin ano, yung sinasabi nilang alam nila yung watchlist o alam nila na nasa watchlist si PBBM. Malalaki yun yung nasa utak ko po, yun yung tumatak sa utak ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Pangulong Duterte, dating pangulo, 'di po ba? Yun pala kapag kakaibigan pala, kakilala pala, hindi kasama, 'no? Hindi ka lang pinahuli kasi kaibigan, kakilala ka namin. Puwede pong bumalik diyan, yung tanong, paano po si Peter Lim? Paano po pala yung mga yun? 'Di yung mga sinasabi po pala tungkol dun kila Peter Lim mga kababayan, posible na may katotohanan at ubra po, 'no, mga bossing. Yan ang tanong natin, 'no? Naging selective nung panahon ng Oplan Tukhang. Tapos ang nakikita nating humahandusay dun sa mga kalsada mga bossing, yung maliliit. Yung maliliit na kumbaga mga user, oh, paano yun? 'Di po ba? 'Di may butas po pala yung Oplan Tukhang nun, 'di ba? Speaking of Oplan Tukhang, yung kay Mayor Baste dun sa Davao, 3 araw, 8 ang tegi. Sa paglaban sa droga mga kababayan, hindi naman po kailangan laging merong mga tegihan na ganyan, mga bossing, 'no? Kailangan lalabanan natin 'yan pero sagipin pa din natin yung mga buhay na dapat masagip, mga boss. Kung talagang mga lumaban, yung mga big time, mga palaban 'yun, maiintindihan natin 'yun. Pero dito, 'no, mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi, alam ko 'yan, nasa watchlist. Ang tanong ng taong bayan 'yan, "Sir, bakit hindi niyo po pinahuli? Bakit hindi niyo po pinadampot?" Para masabi talaga na hindi naging selective yung Oplan Tukhang na yun. Oh, naku, itong dini-discuss ko, baka ma-audio ka ng ICC na talagang pumasok po, no? Kasi mismo sa kanya nanggaling mga kababayan, 'Pag narinig po talaga 'yan ng mga otoridad or narinig kung sino man talaga yung magdedesisyon para hayaan ng pumasok ang ICC, mahahalata mo na, hmm, may pinagbibigyan pala sila dati. O yan. PBBM, di papatol sa mga patapon
at mangmang ang aga-aga, talo na ang mga Didi. Paubos na po yan, mauubos at mauubos dahil dito sa mga estilo nila. Good morning, watching from Italy, Marcela Mercado. O, di ba? Mauubos at mauubos sila doon sa mga estilong ginagawa nila, mga kababayan. Oh. Bakit hindi pa dinadampot ng ICC yan? Eto po, yung huling interview niya, mararamdaman mo at maano mo na talagang parang naging selective nung panahon ng tokhang, mga kababayan.